At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ito ang mariing pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA araw ng Lunes, July 27. Anya malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, kaugnay ito ng flood control corruption scandal. Masakit naman para sa pamilya ang naging reaksyon dito ni Leyte Representative Romualdez. Gayunman, iginagalang nito ang naging pahayag ng presidente, sabay giit na hindi ito kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Dagdag pa nito, sang-ayon siyang gawin ang tama na pagsunod sa proseso at hayaang ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan din itong walang ginawang anumang labag sa batas at handa umano itong patunayan. Gayunman, iba-iba naman na naging pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng isyung ito. Ang iba may pagdududa, samantalang ang iba ay nakukulangan pa. Kung mapapansin natin, itong pag-file ng kaso nangyari last week, parang beating the deadline kung kailan magsusona na at saka pala na-file yung kaso. Sa dulo, ang magiging sukatan talaga kung seryoso ang administrasyon sa pagpapanagot sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan ay conviction. Pero nakukulangan ako at nahihinaan doon sa pagsabi niya. Kasi may sinabi siya doon na masakit man, hindi buo eh. Dapat mas malakas yung mensahe doon. At talagang isang dapat doon na sinabi is that dahil siyang presidente, dapat ang sinabi doon is inaatasan ko lahat ng sangay ng executive branch na kung ano pa yung hawak ninyong ebidensya ay ibigay niyo sa Office of the Ombudsman para makatulong sa investigasyon. Pero if he's really serious about taking accountability, lalong-lalo na sa mga sangkot sa flood control scandal, he could have worded it like this. Lahat ng sangkot ipakukulong ko under my administration. Kahit pinsan ko pa yan, kahit anak ko pa yan, kahit kamag-anak ko yan, kahit alyado ko pa yan, ipakukulong ko yan. Para naman sa ilang mambabatas, hindi magreresulta ng pananakot sa kapulungan ng mga kongreso ang naging pahayag ni PBBM laban sa dating House Speaker. Hindi naman lahat din ng miyembro ng House of Representatives ay nauugnay dito sa controversy na ito. I think yung proper din na makita natin is yung pagbibigay ng due process doon sa mga naakusahan. I guess for my colleagues, although I should not be speaking for my colleagues, pero sa akin, medyo sanay akong marinig ang presidente talking about accountability. Kasi since his last SONA, ito na nga yung binabanggit niya. Samantala, ayon naman sa presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, dapat ipaubaya na lang sa Ombudsman at iba pang investigating bodies ang pag-iimbestiga sa flood control corruption scandal. Sa gitna ito ng panawagang magsagawang muli ang Kamara ng Pagdinig sa katiwalian sa mga proyektong kontrabaha ng pamahalaan. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao sakot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the Ombudsman and the necessary bodies to do that themselves. Rosalie Cruz, humahataw sa balita ngayon.